bumili ako ng electric scooter kasi nga parang gusto kong matanggal na yung pangangati ko sa pagmumotor. Sabi ko, kakalimutan ko nang bumili ng ganitong motor. Ang kapalit, bibili na lang akong electric scooter. Eh, okay naman, masaya naman gamitin yung electric scooter. Binili ko siya ng November. Ay hindi, October ya, September yata. Basta bare months yun. Kaso hindi ko siya nagamit talaga. Nagamit ko lang yung scooter siguro mga nagamit ko siya ng marami ng matagal, siguro mga January or March na. Kasi yung mga date na binili ko yung electric scooter ko, yung ano yun ay ang brand noon, Punk Rider yung ano niya, yung brand niya. Pero ang dito sa Pilipinas, yung motor ang nagdi-distribute. Kaya parang pinangalan nilang motor punk ganyan. Pero ang totoo talaga ng Punk Rider ang pangalan nun. Or baka fake siya, hindi natin alam. Hindi ko rin alam, pero maganda yung model. Ngayon, ang okay naman siya, kaso syempre nabibitin ako dun pag yung mga paahon dahil ang bigat ko rin, and yung distance niya malayo rin naman, 35 kilometers din yung range niya kung straight na daan. Pero pag may mga paahon, yung battery capacity niya mababawasan din. Ngayon kaya ako ano yun, ano ba yung pinag-uusapan natin, electric scooter. Ayun, inis ako ng panahon na meron ako ng electric scooter kasi hindi ko magamit dahil ilang buwan puro ulan ng ulan, as in talagang nakakairita na yung ulan. Tapos yung ulan niya hindi lang yung ulan na ambon talagang akala mo bagyo, araw-araw mula umaga hanggang gabi, nakakainis. Hindi, ang naapektuhan niya pati na rin yung tindahan ko kasi lagi mong isasara yung tindahan, yung hindi naman sarado pero parang may kailangan kang isarang section para hindi mahampiyasan ng ulan. Tapos dahil nga ma-moist yung lugar, nasisira yung mga feeds, nabubulok. Kaya nga nung mga panahon na yun, ang tawag ko sa panahon na ang tawag ko sa ulan na yun ay ulan ng kamalasan. Kasi hindi naman siya yung ulan na parang malakas na ulan lang, yung meaning talagang malakas lang talaga yung ulan. Siya talagang ulan na may hangin pa na kala mo bagyo. Tapos walang tigil talaga mula umaga hanggang gabi, hanggang kinabukasan, laging ganon. Kaya parang alam, tapos pag mag-drive ka na, excited ka, sobrang init sa umaga, pagdating ng hapon sarado na yung tindahan kasi once a week ko lang naman siya magagamit dahil Sunday lang ang free time ko noon dati. Hindi mo na magagamit kasi yung oras na pahinga mo na doon naman uulan. Kung kailan nakabihis ka na magra-rides ka na sana, biglang uulan, ayun, wala, buisit lang. Kaya nga ibinenta ko yung scooter na yon sa Odo noon. Napakababa pa ng Odo noon, hindi nga siguro naka 1,000 kila, hindi nga siguro naka 100 yun, siguro 100 naman, pero hindi siya umabot ng 1,000 kilometers nung ilang buwan na yun dahil hindi mo nga siya magamit dahil sa panahon. Ang ganda rin sana nun kasi may liwanag siya, may ilaw siya sa gabi. Kung familiar kayo doon sa mga pelikulang Tron, para siyang ganun yung electric scooter na yun, parang Tron, may guhit.
ako nakapag-drive ng mga ilang rides pa lang ako nakakapag-drive ng mainit, laging ganito, laging makulimlim. Maggagas pala tayo, ubos na yung gasolina ko. Dito tingnan ko lang kung ilan ang magkano dito. Laging naiipit nitong helmet yung pisngi ko, parang may sugat pa naman. Nakatama nung ngipin ko dun sa pisngi, kaya dito, kaya tingnan natin kung ilan yung ay wala, ayun. Bawal palang punuin. Sige. Never fill tanks of fuel ever listen to the may nakasulat pala. Aray ko. Kailangan pala nito, bawal pala siyang punuin kasi baka mag-overflow, hindi siya ma-start. Yun pala, kaya pala may mga napanood akong video na hindi mo siya pwedeng punuin ng sobra-sobra. Kaya dapat siguro kung pag tumigil na yung tank, ay bomba daw, sorry guys. Ay may barbecue na, kaso sayang yan. Sarap pa naman ang barbecue dyan. Naman niya yung kailangan ko, yung happiness, yung para kang lumilipad sa hangin. Mabilis ang tunog, literal na mabilis ang tunog. Nitong Kawasaki, first PMS niya, kaya malayo-layo yun, tapos madaling araw pa ako babiyahinan, kaya may magandang dulot din yan siguro. Sana makapag video at maraming mapagkwentuhan dito. Simula nang pumutok yung
sa DPWH, parang biglang bumilis yung trabaho dito. Pero hindi ko sure kung nagkataon lang or nabulabog sila. Pero hindi ko alam kung sino may paggawa niyan. Pero ngayon lang sila gumagalaw ulit. Yan. Pero sana matapos, sa grabe ng abala to. Sobrang yaman na ng kaibigan ko dahil sobrang dumi na ng mga sasakyan. May car wash business kasi. Dumi na pa ako. Katulad kagabi, habang in-start nung kaibigan ko yung sasakyan ko, merong parang umuugong, basta may ganon. Bigla akong kinabahan dahil wala namang ugong yung sasakyan kong yun. Tsaka sabi ko, ba't parang hindi ko marinig kung saan galing. Hanggang sa napansin namin, meron palang 25R na nagpapainit sa isang kanto na malakas yung ugong, kaya akala ko sasakyan ko yung may problema. Nung umalis naman yung 25R yun, nawala na yung ugong, kaya na-confirm namin na siya yung dahilan. Kasi pala, kaya isa po pala ang kasabot ko na-confirm nung pinatay ko yung kotse, umuugong pa rin. Kaya na pinpoint namin na yung motor, yung ZX na nagpapainit. Meron na akong 393 na sa Odo, tapos 60 papuntang Naga, sabihin natin 70. Kaya kailangan mga 800, 900 mapa PMS ko na siguro. Pero kasi parang mahigpit sila, parang gusto nila sakto. Hindi katulad sa ibang kasa na parang kahit lumagpas ka ng konting araw or kilometers, okay lang, basta doon ka pa rin mag-PMS.